Kumusta? Naririto na naman tayo ngayon para sa pagpapatuloy sa ating pagtatalakay ng ating paksa tungkol sa mga pahayag sa pagbibigay ng patunay. Ano nga ba ang pwede nating gamitin o ano nga ba ang mga pahayag na pwede nating gamitin sa pagbibigay ng patunay? Una, may dokumentaryong ebidensya. Ano nga ba ang ibig sabihin ng may dokumentaryong ebidensya? Ito ay mga patunay na maaaring nakasulat, nakalarawan o nakavideo. Ano nga ba ang mga halimbawang pahayag na gumagamit ng patunay na ito? Narito ang unang halimbawa. Pinatunayan ng eyewitness na sadyang maraming kabataan ang nagsusumikap sa buhay makatapos lamang sa pag-aaral. Kung napapansin ninyo sa salitang hinighlight, ito ay isang programang pantelebisyon, isang dokumentaryo na kung saan ito ay naka-video. Ang programang ito ay ipinalalabas sa pamamagitan ng video. Ang videong ito ay siyang patunay na ang mga kabataan ay sadyang nagsusumikap sa buhay para makatapos lamang sa pag-aaral. So kung makikita natin, ang eyewitness ang siyang nagpapatunay na may maraming kabataang nagsusumikap para lamang makatapos sa pag-aaral at ang eyewitness ay isang video na dokumentaryo. Kasunod na halimbawa, pinatunayan ng kanyang pananaliksik na marami ang nawalan ng hanapbuhay sa panahon ng pagsiklab ng pandemya. Kung ating iintindihin, ang pangyayaring nais patunayan ng nagsasalita sa pahayag na ito ay ang pagiging marami ng nawalan ng hanapbuhay sa panahon ng pagsiklab ng pandemya. Paano niya nga ba ito pinatutunayan? Sa pamamagitan ng kanyang pananaliksik o research. So ang research ay ang dokumentaryong ebidensya. Ngayon naman ay dumako tayo sa kasunod. Ang ikalawang pahayag sa pagbibigay patunay ay ang tinatawag natin na kapani-paniwala. Ito ay maaari nating gamitin sa pagsulat ng ating pangungusap upang maging kapani-paniwala ang ating pahayag. Sa paggamit ng salitang ito, ipinapakita na ang ebidensya, patunay o datos ay makatotohanan at maaaring makapagpapatunay. Narito ang halimbawang pangungusap na gumagamit ng salitang ito. Ayon sa mga nakalap na larawan, kapani-paniwala nga ang matinding problema ng Mindanao na makaaapekto sa ekonomiya nito. Kung ating napapansin, ginagamit ang salitang kapani-paniwala upang mas maging kapani-paniwala ang ating pinapahayag dito. Dumako naman tayo sa pangatlong pahayag sa pagbibigay patunay. Taglay ang matibay na konklusyon. Ito rin ay pwede nating magamit sa ating pangungusap upang mas magiging matibay yung pagkakalahad natin ng ating mga ideya. Ito ay isang katunayang pinalalakas ang ebidensya, pruweba o impormasyong totoo. Narito ang halimbawang pangungusap. Una, taglay ang matibay na konklusyon, so kung makikita natin, ginagamit siya bilang bahagi ng ating pangungusap. Hinatulan ng Korte Suprema ang mga senador hinggil sa pork barrel scam. So ayan, ginagamit siya sa pangungusap. Pangalawa, taglay ang matibay na konklusyon, ginagamit pa rin siya bilang bahagi ng ating pangungusap. Pinalalabas sa bilangguan ang lalaki dahil sa kawalang kasalanan niya. So ang nagpapatunay ng pahayag na sinasabi dito ay ang kanyang pahayag na mayroong matibay na konklusyon. Kagaya rin dito, mayroong matibay na konklusyon. Ngayon naman ay dumako tayo sa pang-apat na paraan o pahayag sa pagbibigay patunay, yung paggamit ng nagpapahiwatig na salita. So ito ay ginagamit natin bilang bahagi rin ng ating pangungusap. Ito ay hindi direktang makikita, maririnig o mahihipo ang ebidensya. Ngunit, sa pamamagitan nito ay masasalamin ang katotohanan. So kahit hindi natin direktang nakikita yung ebidensya o naririnig yung ebidensya o kahit man lang mahawakan yung ebidensya, makikita pa rin dito yung katotohanan. Halimbawa, nagpapahiwatig ng pagiging mabuti ang pagtulong ng presidente sa mga nasalanta sa bagyo.
Kung ating napapansin, ang salitang nagpapahiwatig ay ginagamit bilang parte o bahagi ng pangungusap. Ang nais patunayan sa pahayag na ito ay ang pagiging mabuti ng presidente. Paano niya ito pinatutunayan? Sa pamamagitan ng pagbanggit ng pagtulong sa mga nasalanta sa bagyo. Kahit hindi natin direktang nahahawakan yung ebidensya, hindi kagaya ng sa una na may dokumentaryong ebidensya, ang action o ang kilos, ang gawing ito ay maaaring makapagpatunay ng pagiging mabuti ng presidente. So ginagamitan lamang ito ng salitang nagpapahiwatig. Kasunod na halimbawa, ang hindi niya pagpunta sa pagpulong ay nagpapahiwatig ng kanyang pagiging abala. Makikita natin na ginagamit ang salitang nagpapahiwatig bilang parte ng ating pangungusap. Ang gustong patunayan ng pangungusap na ito ay ang pagiging abala niya. Paano niya ito pinatutunayan? Sa pamamagitan ng pagbanggit ng pahayag na ito. Hindi siya pumunta sa pagpupulong. So muli, hindi natin direktang nahahawakan yung ating ebidensya, hindi natin mahihipo, pero ito ay maaaring nagpapahiwatig ng pagiging abala. Gumagamit lamang tayo ng salitang nagpapahiwatig. Ngayon naman ay dumakot tayo sa panglima, ang paggamit ng salitang nagpapakita bilang parte o bahagi ng ating pangungusap. Ang isang kilos o pangyayaring nakita o nasaksihan ay patunay sa isang katotohanan. Halimbawa, ang tulong mula sa iba't ibang bansa na umabot sa mahigit 14 bilyong piso ay nagpapakita sa likas na kabutihang loob ng tao, anuman ang kulay ng balat at lahi mo. Makikita natin na ang salitang nagpapakita ay ginagamit bilang bahagi o parte ng ating pangungusap. Ano nga ba ang nais patunayan sa pahayag na ito? Ang pagiging likas ng kabutihang loob ng tao anuman ang kulay ng balat at lahi nito. So paano niya ito pinatutunayan? Sa pamamagitan ng pagbanggit ng pangyayaring ito. Tulong mula sa iba't ibang bansa, yung pagtanggap ng tulong sa iba't ibang bansa na umabot sa mahigit or more than 14 billion pesos. So ito ang kanyang ginamit upang mapakita ang pagiging likas na mabuting loob ng tao. Ang kasunod naman na pagbibigay ng patunay ay ang paggamit ng mga pahayag na nagpapatunay, katunayan o patunay bilang bahagi sa ating pangungusap pa rin. So ang salitang nagsasabi o nagsasaad ng pananalig o paniniwala sa mga ipinapahayag. Halimbawa, ang Pilipinas ay nakapaloob sa tinatawag na Pacific Typhoon Belt na nangangahulugang dinaraanan ito taon-taon ng maraming bagyo. Katunayan, makikita ninyo, ginagamit yung katunayan sa pangungusap. Sa bawat taon ay may 8 hanggang 9 na bagyo ang pumapasok sa ating PAR o Philippine Area of Responsibility. So ginagamit natin yung katunayan sa ating pangungusap upang mas mapatibay yung ating pahayag. Muli, hindi lamang siya limited sa katunayan pero pwede din natin gamitin yung nagpapatunay o patunay. Ngayon naman ay dadako tayo sa pang-7. Ang paggamit natin ng pahayag na pinatutunayan ng mga detalye sa pamamagitan ng detalye o details. Makikita mula sa mga detalye ang patunay ng isang pahayag. So mahalagang masuri ang mga detalye para makita ang katotohanan sa mga pahayag. So sa bahaging ito, tayo ay nakadepende sa detalye. Halimbawa, pinatutunayan ng mga detalye na ang TNVS ay isang tunay na mabuting paaralan. So ano nga ba yung nais patunayan sa pahayag na ito? Ang pagiging mabuting paaralan ng TNVS. So paano ito pinatutunayan? Pinatutunayan ito sa pamamagitan ng mga detalye. Though hindi natin alam kung ano yung tiyak na detalyeng binanggit dito, pero pwede pa rin natin itong gamitin upang tayo ay makapagbibigay ng patunay. Ngayon ay natapos na natin ang pahayag na maaari nating gamitin sa pagbibigay ng patunay. Panahon na naman upang subukin natin ang iyong kakayahan o natutunan. Tukuyin kung anong pahayag sa pagbibigay patunay ang inilalarawan sa bawat pahayag.
Una, ito ang salitang nagsasabi o nagsasaad ng pananalig o paniniwala sa ipinapahayag. Ito ang salitang nagsasabi o nagsasaad ng pananalig o paniniwala sa ipinapahayag. Ang tamang sagot ay nagpapatunay, katunayan o patunay. Pangalawa, hindi direktang makikita, maririnig o mahihipo ang ebidensya, ngunit sa pamamagitan nito ay masasalamin ang katotohanan. Ang tamang sagot ay nagpapahiwatig. Pangatlo, ito ay mga patunay na maaaring nakasulat, larawan o video. Ito ay mga patunay na maaaring nakasulat, larawan o video. Ang tamang sagot ay mga dokumentaryong ebidensya. Pang-apat, katunayang pinalalakas ang ebidensya, pruweba o impormasyong totoo. Katunayang pinalalakas ang ebidensya, pruweba o impormasyong totoo. Ang tamang sagot ay taglay ang matibay na konklusyon. Panglima at panghuli, makikita mula sa mga detalye ang patunay ng isang pahayag. Mahalagang masuri ang mga detalye para makita ang katotohanan sa pahayag. Ang tamang sagot ay pinatutunayan ng mga detalye. At dito nagtatapos ang ating pagtatalakay. Panahon naman upang sagutin ninyo ang kasunod na mga gawain. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam!